Hi everyone, it's Earl, the Dynamic Realtor, and for this video, we're not gonna feature a project or a property, no? What I want to show you is how it feels like to live here in Santa Rosa Central Business District. Kumbaga, more of the neighborhood, the overall vibe, ano ba yung commercialization na existing na dito, ano pa yung mga look forward pa natin, ang mga upcoming developments dito by the developers, no? Yung mga malalaking developers na existing dito, tulad nila Ayala, Cathay Land, Greenfield Development Corporation, no? And paanong mangyayari yung sinasabi namin na promise sa clients namin na this will be the future BGC or Makati of Laguna, no, of the South. Paano naman, Earl? Anong itsura no? Bakit mo naman nasabi na parang magiging future Metro Manila or future BGC ito? Ito kasi yung area na tinatawag naming New Valley area. So, kasi New Valley yung talagang kilala ng lahat. Pero kung tutuusin, maraming major players sa market na existing dito. Kaya magra-road trip tayo, no? Samahan nyo ako. No? Mag-road trip tayo mula sa Calax exit ng Laguna Boulevard Interchange. Tapos lalabas tayo, road trip tayo, daan tayong South Forbes, Greenfield City, and New Valley. So, tara! Baybayin natin itong kahabaan, yung service road sa tabi, no, ng Calax, yung parallel na road sa Cavite Laguna Expressway. Ito yung Laguna Techno Park, no? Lagi namin sinasabi sa clients namin na sino ba kasi yung pwede mong maging tenants, no? Because some of you, you want to have a rental property for to build your rental business, right? And syempre, it's really important to consider sino ba yung mga potential market mo, sino yung mga pwede mong maging tenants, no, in the future. Pero kasi syempre, madali naman sabihin maganda yung location, maganda yung property, but of course, we should focus on the benefits. Ano ba yung parang value na makukuha mo sa property? Kumaga, what's in it for you, diba? So, ito nasa kanan, no, ng road. Ito yung Laguna Techno Park. Laguna Techno Park yan, mahaba yan, no? Ang malaki yan. So, around 200 plus companies ang nandito sa Laguna Techno Park. Marami siyang gate and marami siyang nasasakupan. So, actually, we're now gonna cross the border between Santa Rosa and Biñan. So, ayan, kita naman, no? You are entering Biñan, Laguna. Kasi nga, malaki ang nasasakupan nito. So, what we've been telling our clients, no, is that andito ang maraming international companies, no, kilalang mga brands, manufacturing companies like automotive, semiconductor, electronics, no, mga light industry. Andyan ang planta ng Honda cars before, tapos andyan din ang mga Toshiba, no, Amcor Technologies, no, Honda parts. Sobrang daming manufacturing plants here. Ano ibig sabihin nun? So ito, dahil itong mga to ay international brands, no, maraming mga foreigners, maraming mga expats na naka-assign sa Philippines to supervise the operations. No, sila yung major market ng rentals dito. No, actually, yung ibang mga condos that we featured, so ang mga tenants doon, some of the tenants there are foreigners. By the way, ito yung gate 2. No, kanina lang, basta tayo doon sa gate 1. Then, dire-diretso lang to. Tapos mag-u-turn tayo. Papakita ko sa inyo yung exit ng Calax. If you will be coming from Metro Manila, yun yung fastest way kasi. No, kung nasa SLEX ka, exit ka naman Plaza and exit ng SLEX. And, ang mangyayari doon, may rotonda doon. No? Doon nagmi-meet, nagtatagpo ang SLEX at Calax. U-turn na tayo dito. So ito ay Broadfield, no? Ito ay Ayala Land Estate. Ito ay around 120 hectares, Alveo Development. So exciting din yan. Andiyan sa loob ng Broadfield yung De La Salle University Laguna Campus. By the way, Manila Campus na rin siya technically. Parang extension or extension ng Manila Campus. So we're on the other side. Ito yung kabilang side ng service road. So para makita nyo lang din, no, ano ba yung daan from Metro Manila. So yun na nga, pumasok ka ng Plaza exit, lumabas ka rather, tapos pumasok ka ng Calax. And then, paglabas mo ng Calax, dito ka lalabas. Laguna Boulevard Interchange yung tawag dito. Or Laguna Boulevard exit. So lahat ng mga pupuntang Tagaytay, New Valley, Greenfield, no, South Forbes, dito yung exit. So ito ay natapos lang to, parang 2020 if I'm not mistaken. So natapos to ng mga around ganong month.
Kaya grabe, sobrang naging seamless lalo ang transportation dito. Hindi lalong na-decongest. Mas gumaan yung daloy ng traffic. And especially for those who are working in Laguna Technopark and those who are going to Tagaytay, going to Nuvali from Metro Manila and other parts of Santa Rosa and Biñan, Laguna. So ito na on our left, dito ka exit sa Laguna Boulevard Interchange. Diyan ka lalabas no, pag galing kang Metro Manila at nag-SLEX ka via Mamplasan. So Mamplasan exit din tawag dito sa Calax, Mamplasan Interchange. Yung pasukan. Tapos ito ay Laguna Boulevard Interchange. So we're gonna, kita niyo yung sign. So yun ay papuntang Nuvali. Pag magle-left ka, pag nag-right ka dito, papunta kang South Forbes. And in just a few minutes, seconds pa nga lang nasa boundary na tayo ng Santa Rosa at Silang. Diba? Kanina nakita natin yung Biñan, Laguna. Tapos Santa Rosa, Laguna, then Silang, Cavite. So ito talagang tawag namin dito growth corridor growth hub. Kumbaga itong boundary ng tatlong bayan na yon, tatlong city or municipalities, doon nagma-merge or nagko-converge yung commercialization, yung business, what we call the Central Business District of the South. Okay, we're now entering Silang, Cavite, and here South Forbes, Gulf City. So this is around 500 hectares na development by Cathay Land. And dito, by the way, and ikaw lang kung nakagip ng camera, so magkakaroon ng future access dito going to Broadfield, yung nadaanan natin kanina. So diba, nagtutulungan-tulungan lang yung mga developers na yan. So sabi ko nga sa mga previous videos ko at sa clients ko, naghihilahan pataas ang developers dito. So they're helping each other out. They are lifting each other up. Kung ano man yung dinedevelop ni Ayala, magbe-benefit doon yung mga taga Greenfield, taga South Forbes, and vice versa. Ito na yung community developed by Cathay Land. So we have residential lots here, may mga condos din. So, malapit lang sa Calax apparently. And dito sa South Boulevard, ito yung parang main road or yung spine road ng South Forbes. Ang daming commercial establishments din. On our left, ito ay Westboro Town Center. So, yan ay commercial lots. Technically, sold out na yan. Nakadepende na lang doon sa mga bumili ng commercial lot kung kailan nila tatayuan ng commercial building or commercial strip yung nabili nilang commercial lot. So, itong nasa left natin ay Microtel by Windham. So, isa sa mga litmus test or good indicators kung bakit maganda mag-invest area pag may hotel na existing. Ayan, so isang indicator na maganda mag-invest sa area ng isang property, let's say a condo or a residential lot or especially paupahan, is pag may hotel sa area, ibig sabihin may demand. May demand sa staycation, may demand sa leisure or sa mga short-term rentals. I will give you a sneak peek of the commercial developments in each township. So dito sa South Forbes, Gulf City, we have Westboro Town Center. So we have here Anytime Fitness, may CBTL dito, Coffee Bean, may New Wat Thai massage, may meron ditong parang Village Vet, veterinary clinic, and marami pang aabangan dito because marami pang mga bakanting commercial lots. Technically sold out na nga dito pero marami pang mga madadevelop. So marami pang itatayo. Nakadepende na lang talaga sa timeline nung bumili ng lote kung kailan nila lalagyan ng development. So dito meron ding man-made, maliit, parang small lake lang siya. And masarap maglakad-lakad, masarap tumambay dito, mag-picnic or whatnot. So if you look around, ang lawak pa nito. So marami pang possibilities, marami pang pwedeng mangyari. So parang siyang outdoor mall, parang Ayala Mall Soledad din, parang sa Nuvali. Exciting, right? And aside from Westboro Town Center, meron ding Westboro Park Square. Diretso pa siya, galing dun sa main road, galing Calax. Diretso pa siya, malapit sa mga subdivisions and condos. So sa ngayon, masarap mag-jog doon, masarap maglakad-lakad, and mga commercial lots din yun nandun. So tatayuan din siya ng mga commercial buildings like this. Alright, so drive tayo, mula dito sa Calax pa rin para at least mas makita nyo yung daan papunta sa Greenfield City naman. So pupunta tayo sa pangalawang township. It is a township by Greenfield Development Corporation. So this developer is also existing in Metro Manila, sa may Ortigas, Mandaluyong. Kaya matagal na rin naman sila sa industriya at meron din silang mga horizontal developments here, subdivisions. So technically pwede tayong kumanan doon, papuntang Nuvali. Pero ang flow natin ay itinerary natin ay dadaan muna tayo dito sa Greenfield. So yan yung binabi natin kanina, yung nasa left, yan yung Laguna Technopark, dyan yun. Pero pag kumanan ka,
papunta ka na sa Greenfield City. Diba? Tabi-tabi lang talaga dito, literal. Kaya talagang gusto namin itong Laguna, itong area na to ng Laguna. All the biggest developers, the biggest players in real estate, in the real estate industry ay nandito na. Kung mag-i-invest, alam mo, kung mag-i-invest ka na lang din, syempre, kanino bang decisions at kanino bang thought process yung kokopyahin mo? Kaninong moves yung gagayahin natin? Syempre, dun sa ano nga, diba? Sa mga billions ang ini-invest nila. Kumbaga sila nga, yung malalaking kumpanya and developers, dito nila nilagay yung pera nila. Ikaw mismo, as a buyer, nung bibili ng isang unit, yun yung pwede mong panghawakan na sila nga nagtiwala sa area na to eh. Nag-conduct na yun ng maraming pag-aaral, no, ng feasibility study, technical due diligence, na mas grabe pa yung ginagawa ng scope ng study kesa sa atin. So, technically, parang ginawa na nga nila yung all the legwork, all the hard work for us. So we're now approaching Paseo de Santa Rosa. For sure, yung mga gumagala sa inyo dito sa Santa Rosa, sa Laguna, no? Familiar kayo dito because this has been existing since the late 90s, no? I believe, ang mga late 90s to early 2000s, andyan na ang Paseo de Santa Rosa. Does this look familiar? So this is Paseo de Santa Rosa. So ito yung flagship mall or commercial center ng Greenfield City. Some of you, no? So parang, ay, akala ko Nuvali din yan. So, no, it's not. So it's part of Greenfield City. And it has been here since the late 90s or early 2000s. So, matagal na siyang nagbibigay ng entertainment and lifestyle sa mga taong nakatira sa Santa Rosa. So, kilala dito talaga yung mga outlet stores, no? Maraming mga outlets here like shoes, no? We have Puma, Adidas, we have Nike, and every day on sale. Yan talaga slogan nila dito. Ito naman yung Arcadia. So, relatively, this is newer. Yung mas bago to. And maraming restaurants here. And pati sa Paseo, marami din mga restaurants dito. So, may Canyon Club dyan, Cafe Breton, no? And may Starbucks din. And marami pang aabangan dito sa Greenfield City because marami pang bakanting commercial lots din. Parang sa South Forbes lang din. So, yeah, more reasons to invest here. No, mas hindi pa siya develop, mas maganda. Ibig sabihin, malaki pa yung itataas ng value ng properties. Some of you na familiar dito sa Greenfield kasi yung mga iba nating projects sa Furniture ay nandito sa loob ng Greenfield City, including si Zadia, Solen Residences, at may mga susunod pa tayong videos, no, na projects na i-feature dyan. So, yeah, ngayon papunta naman tayo sa kapitbahay kay Ayala, no, sa Nuvali. So, Nuvali, it's the name of the township naman, or estate ni Ayala Land. So, it's just a few seconds though from here. As in literal, kaunting under lang and we're now on a different estate. So, from South Forbes, Greenfield, literal tabi-tabi lang sila. Kaya there's no wonder why sobrang nakasentro or nakakoncentrate dito ang mga properties. And bakit naman gano'n? Kasi syempre, before naman umusbong itong mga properties ito, before they were launched, yung mga commercial yung mga inuna nila, right? So we have Vista Mall here on the right. So nga, yung Paseo de Santa Rosa, we have Ayala Mall Soledad, which has been existing for a long time na rin. So inuuna talaga nila yung mga commercial and yung mga schools nearby. Then yun yung nagda-drive ng market. Yun yung bumubuhay talaga sa area. Hanggang sa eventually, magkaroon na ng mga projects nilo-launch na. And in a moment, we'll be in Nuvali na. And actually dito, may isa pang township or estate, no? Santa Elena City naman siya. Some other time, pag-usapan natin yan. Diyan naman mga lote. So, may mga lot-only projects dyan. So, kaya na rin yan. Yung mga properties there ay under Vista Land. No? Kay Villar din siya. So, now we're here in Nuvali. No, here's Ayala Mall Soledad. Then, exciting dito, papakita natin. I'll give you a glimpse of the commercial developments dito, mga updates, kagaya ng East Block, Central Block, and meron tayong yung mga bagong tayo ng mga commercial buildings doon sa isang side. Mamaya, pakita ko sa inyo. Imagine, nasa Nuvali pa lang tayo, right? Sa tapat niya is another big developer, no, kay Vista Land din. So, it is by Brittany. Ito yung high-end arm ng Vista Land Group. So, it's called Pontevedra. So, imagine, side by side, talagang magkatapat lang si Nuvali, Pontevedra. Kapitbahay lang din si Greenfield City. Si South Forbes Gulf City nasa likod lang. So, imagine kung gaano ka-concentrated talaga yung biggest brands, biggest names dito sa industriya ng real estate. Sa Pontevedra, by the way, meron dong condo na dinedevelop and meron din dong existing community na house and lot only. So yeah, pasok tayo dito sa kabilang side ng Nuvali. So ito na yung S&R.
kung saan, alam mo, ito yung area na dito mo lang makakita talaga na literal magkatabi yung major competitors ng retail market. Si S&R and Landers. Tapos to think na may Robinson Supermarket pa dito sa kaliwa, no? Ayan na si Landers, diba? Yung feature natin yan sa isang video. If you haven't watched that, be sure to watch it, no? Landers ang title noon. Something with Landers, syempre. So imagine, diba? Ito pa lang the fact na naging magkatabi yung major competitors sa industriya na yan, hindi nila inisip na mag-aagawan sila ng clients and customers, no? Hindi nila inisip na mababankrupt sila because of the competition. So, sila mismo, nag-conduct na yan ng feasibility study. Okay ba? Smart ba yun? Natabihan ko yung S&R. No? Ibig sabihin, ganun kalaki yung paniniwala nila doon sa potential ng area, sa ganda ng market dito sa Santa Rosa. I really want to show this guys to you. No? This is LHK South, no? The very first mid-rise commercial building designated for office spaces talaga. No, ito ay office building, no? First time nagkaroon ng ganito dito sa Nuvali, and this will really steer everything, no? It will really create breakthroughs, and talagang mag-aano na yan, mag-ripple effect na yan, dire-diretso na yan. Ito nakikita nyo mga bakanting lote rito sa paligid natin, sa paligid ng LHK South. Imagine nyo, this will be like Ayala Alabang. No? This will be like BGC, you know? Makati CBD, hindi man ganun ka-high-rise kasing taas ng mga buildings sa Metro Manila, no? I-peg nyo na parang ganyan yung mga magiging buildings dito at talagang magiging commercialized siya. And what I really love about Nuvali and other townships here in the area na dinaanan natin is ang meron dito, hina-highlight nila, sinusolve nila yung problem sa Metro Manila ngayon, sa developments in Metro Manila. Kasi nga doon congested na, wala masyadong greenery. Dito, there's a perfect delicate balance between the two. No, you will get the best of both worlds. You will be able to enjoy that kind of lifestyle na ang lapit mo sa lahat, convenient, may mga offices, may mga commercial establishments. At the same time, you're close to nature. Mas malaki yung ratio dito ng greenery versus kumbaga yung open spaces versus the buildable spaces with buildings. No, mas maraming greenery talaga. Mas maaliwalas, mas presko, mas masarap tumira dito. Ngayon, binabaybay ko naman itong kalsada ng likod ng Landers, no? Para makita nyo yung QualiMed or yung Healthway, isa pang hospital dito. Siyempre, para sa mga mag-relocate dito sa Laguna from Manila, kinoconsider talaga yan. Ano ba yung mga hospitals dito? Marami bang hospitals, no? Para sa healthcare. Makikita nyo rin yung standalone store ng Uniqlo. And meron ding mga standalone shops dito, si CBTL at si McDonald's. So imagine, so para magtayo ka pa ng isang bukod na nakatayo na standalone na CBTL at McDo dito, considering na marami ng may McDo doon sa Vista Mall yung nadaanan natin kanina, no? To think na yun ang ginawa ng decision no? Para magkaroon ka pa ng isa pang store, additional store. Diba? Ang madaling sabihin na malulugi ka lang kapag magtayo ka pa ng isa pang branch, meron naman ng McDo sa kabilang street. Pero hindi, ibig sabihin, it only means napakaganda talaga ng area for business at walang pinagkaiba yun talaga kung landlord ka at meron kang paupahan dito, for example, condo unit, or meron kang lote na pinapataas yung value. It only means na sisipa at sisipa lang yan, tataas at tataas lang yung value ng property here. And here is the roadside store of Nuvali. So before, nasa Ayala Malls lang yan, nasa loob lang yan ng mall ni Nuvali. Pero the fact na nagtayo sila ng isang buong store na standalone, wala sa loob ng mall, it only means one thing: maraming demand, maraming bibili ng damit dito. Ganun kaganda yung market niya. Normally, pag sinabing Nuvali, ang iniisip lang natin, ng ibon na karamihan, is yung may Ayala Mall Soledad, yung may man-made lake, tapos kung saan ka pwede magpakain ng koi fish at mag-ride ng boat. But there's more to Nuvali. No, it's 2,200 plus hectares. Imagine, 10 times the size of BGC. No, and twice the size of Makati. So, imagine kung ano pang mangyayari dito. At yun na nga, meron pang mga commercial districts, commercial areas na binibuild katulad ng East Block. No, pag diniretso mo pa yung Soledad, yung area ng Landers, mas talagang nag-dive deeper ka. No, palalim, papasok ng Nuvali. There's East Block. No, ang dami ng sold na lots doon, na commercial lots. And meron ding Central Block kung saan itatayo yung Mary Mart and mga kakaroon pa ng commercial establishments doon. So, scattered talaga all throughout Nuvali yung mga developments like this.
So hindi lang talaga, kumbaga tip of the iceberg lang, no? We have barely scratched the surface kapag nandun tayo sa Ayala Mall, Soledad. Because ang dami pang paparating, talagang there's more to come dito sa New Valley and Santa Rosa as a whole. I hope you enjoyed our road trip, our neighborhood tour, no? And hopefully nagkaroon kayo ng glimpse of the townships here in the boundary between Santa Rosa, Laguna and Silang, Cavite. So again, we featured South Forbes Gulf City, Greenfield City, and New Valley. And sana nagkaroon kayo ng idea and ng vision. Ano ba yung kalalabasan nito? Ano pa ba yung i-expect natin? At anong kinaganda nito sa mga investors like you? So, stay tuned, no? Mas marami pa tayong ipapakita, no? Na mga developments. So, be sure to hit that subscribe button and that notification bell para updated ka sa mga next uploads ko. Once again, this is Earl, the Dynamic Realtor, showing you how it's like to live here in Santa Rosa, Laguna.